kong ini-reiterate sa inyo yung John 1:1 na sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng at ang salita ay Diyos. So habang nagsasalita ako dito sa salita ng Diyos, ito yung Diyos na makikipag-usap sa atin. Kasi God is Spirit, John 4:24. Ang Diyos po ay Espiritu. Hindi po natin siya nakikita. Pero paano natin siya makikita? Paano natin siya mararamdaman? Kapag pinakinggan natin ang mga salita ng Diyos. Maraming mga tao ang hindi alam yun. Panahon na malungkot ka, panahon na walang-wala ka, panahon na nabibigo ka doon sa mga gusto mo, sa mga pangarap mo, nakakalimutan natin that we have always hope. Why? Because Christ rose again. And He is always with us. No matter what. Kahit anong mangyayari, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, kasama mo siya. Lalong-lalo na sa iyong kalungkutan, lalong-lalo na sa iyong kabiguan, lalong-lalo na kapag mayroon kang karamdaman, doon mo mapapatunayan na kasama mo palagi ang ating Panginoon. Now, every one of us, no? Sino nang walang mga tatay na dito? Taas ang kamay. Yung wala ng tatay. Marami-rami tayo na wala ng tatay dito. Pero, yung tatay natin, hero natin. Our Father is not perfect because nobody is perfect. So do I? Isa akong tatay at hindi rin ako perfecto. No? Hindi ko, kahit hanggang ngayon, hindi ko kabisado kung paano ko i-approach yung mga anak ko. No? Kung lalambingin ko ba o ano yung style ko. No? Pero ginagawa ko kung ano yung pagiging tatay ko. Yun yung importante. In 1 Corinthians chapter 16, verse 13 and 14, be watchful, stand firm. Alam, pagsabing stand firm. Parang mahina, stand firm. Stand firm. Stand firm. Pag sinasabi mong stand firm, tatayo ka na matikas. Diba? Snappy. In faith, alam, pagsabing in faith. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tatayo tayo. Now, makinig kayo mabuti. Iba yung may relihiyon, iba yung may pananampalataya. Kapag may relihiyon ka sa Sir LB, magiging dogmatic ka. Kapag may relihiyon ka, magiging selective ka ngayon. Kapag may relihiyon ka, magiging judgmental ka. Iba kapag mayroon kang pananampalataya. Yun yung kaibahan doon. Kaya dito sa atin, it doesn't matter kung may karatula tayo dyan sa labas o wala, dahil naiintindihan natin na bawat pagpunta natin sa dakong ito, mga kapatid, kung saan tayo nagtipon-tipon, dito, amen, ay nabubuo ang ating mga pananampalataya. So napakalaga yun. We need to be watchful. Bakit? Kasi sa mundong ito, mga kapatid, bago lang, ilang mga senaryo sa buong Pilipinas, mga kapatid, dito sa General Trias, di ba? Isang babaeng grade 8, pinagsasaksak niya yung mga grade 5 na mga estudyante. No? Buti na lang, walang namatay. O walang namatay. Then lately, doon sa Tacloban, 2 binatilyo, mga kapatid, age 14 at saka age 15, mga kapatid, ay nagnakaw sila ng baril at pinagbabaril nila yung mga classmate nila, pati yung mga lahat na makikita nila, pati teacher nila. Pinagbabaril nila. So that's why we need to be watchful. And we need to stand firm in faith. Act like men. Sabihin mo sa iyong katabi, act like men. Dapat magiging matikas tayo. Bakit? Kasi sa mundong ito, mga kapatid, kapag nakikita ka ng mundong ito na palamya-lamya ka, ipipin down ka. Kasi ang demonyo, makinig kayo mabuti, the devil is working 24 hours. Pinag-aralan ka niya. Kung ano yung weakness mo, alam niya kung ano yung mga sikrito mo.
May kausap ako. Alam niya na kahit nandoon ka sa school, hindi ka nag-aaral mabuti, hindi ka nakinig sa teacher mo. May kausap ako. Alam niya na mabait ka lang pag nandoon sa bahay kasi pinapalo ka, pero pagdating doon sa labas, makulit ka, nakikita ka ng demonyo. Diba? Tinitingnan ka palagi ng demonyo at alam niya mula pagkabata mo ano yung sikreto mo. That's why we need to, act like men and be strong. Ang lahat magsabing be strong. Dapat magiging malakas tayo. Bakit? Sagupaan ito, laban ito. Ang mga mahihina, mga kapatid, amen, matatalo. Because we are the soldiers of Jesus Christ. Mga sundalo tayo. Dapat hindi tayo magiging malamya. Ba? Hindi ito. Huwag niyong i-misinterpret na baka paglabas nyo dito, parang sundalo na kayo. Hindi ganon. Ano ibig sabihin? Yung ating pananampalataya. You need to be strong and let all that you do be done in. Lakasan natin, be done in. So lahat daw ng ating gagawin natin na mayroong pag-ibig. Sabihin mo siyang katabi, pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa. Ano sunod yan? Pag-asa, pagkat ang Diyos ating ang pag-ibig. Di ba? Ganun. Sunod. Malayo at kung tayo'y bigo, ay wag limutin na may Diyos tayo. Nagmamahal. Di ba? We need to do it in love. Wala na, may kagano na si Bilarde. Si bawat preach ni Bilarde may kanta eh. Wala na. Inis na. Oo. Diba? Kabahan na. Lahat daw ng gagawin natin, Mike, may partner pa ako, si Ma. Kailangan gagawin natin ng mayroong pag-ibig. Napakahalaga yun. Bakit? Kasi kahit daw ialay mo ang iyong buhay, isunugin ang iyong katawan, ialay mo, kung walang pag-ibig, walang kwinta. Kaya ginagawa nating mga tatay, di ba? Hindi naman natin pinapakita sa ating pamilya kung paano tayo nahihirapan. Di ba? Minsan, kasi ayaw kong ipakita sa pamilya ko na, ba? Never nila akong nakitang umiyak. Siyempre. Pag mag-isa lang ako, doon ako iiyak. Ngayon, alam na nila. Diba? Pag nagmumotor ako, nag-iisip-isip ako, ba? Yung papasalamat ko sa Panginoon, kung namatay siguro ako 2022, ano kayang mangyayari sa mga anak ko? Baka mag-asawa ng maaga si Jaira. Diba? Baka mamaya, diba? May manliligaw na kay Isabel. Diba? Paano ko kasahan ng baril pag may mga pupunta sa bahay? Hindi, biro lang. Yan, napakahalaga
na tayong mga tatay, mga kapatid, ipakita natin na matatag tayo. Ang lahat ng mga tatay magsabing, Amen! Di ba? Huya! Dapat parang mga Marines tayo dito. Di ba? Pakita natin na matatag tayo. Kahit na, di ba? Naalala ko yung I was dying 4 years ago. Then, God told me, go travel and I will heal you. Paano kaya? So nag-isip ako na spiritual yun. Sabi ko, siguro i-heal ng Panginoon yung emosyon ko, i-heal ng Panginoon kung ano yung wala sa akin. Kasi madalas kasi ako nagta-travel, ako lang. Kasi di ko naman madala yung pamilya ko, nag-aaral. Si Jada naman, kung dadalhin ko rin pag nagta-travel ako, wala ding maiwan sa mga bata. So, that struggle, masyadong struggle. Kasi pag nagta-travel ka, makikita mo yung magagandang lugar, gusto mong kasama yung pamilya mo. Kaya minsan, nagdadrama sila na, ikaw lang naman nagta-travel. Pero hindi na naintindihan, hindi naman pwedeng buong angkan kami magta-travel kasi una, wala kami pang gastos. Pangalawa, ganun yung trabaho ko I travel. Nagta-travel ako. So, na-realize ko mga kapatid, na napakaganda pala na kapag namamasyal tayo, kasama mo yung pamilya mo. Kasama mo, mahal mo sa buhay. Diba? At kahit talagang nagwi-wheelchair ako, hindi ako makatayo, nahihirapan ako mga kapatid, ang sama ng pakiramdam ko, pinilit kong tumawa, pinilit kong gusto kong mag-enjoy sila. At, doon nagsisimula na kapag nakita pala ng pamilya mo, ng asawa mo, ng mga anak mo, mga kapatid, that you are strong, despite sa iyong kalagayan, mga kapatid, lalakas din sila. At tandaan nyo, ang kalakasan ng iyong pamilya ay kalakasan mo. Sasabihin ko sa inyo, marami man sa atin, siguro may tampo kayo sa pamilya niyo, may tampo kayo kung sino mang nanay, tatay, asawa mo, o mga anak mo, it's time to heal. May kausap ako? It's about time na magkakasundo tayo. Kasi yun yung kalakasan po natin Would you see, amen? Yun yung sabi ni Joshua 24:15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day from you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land are living, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Makinig mabuti, sinisecure po ni Joshua ang kanyang pamilya. Kinig mabuti, wala nang dapat nating i-secure kundi ang pamilya natin. That is our Jerusalem. Okay naman yun, magdala ka ng kaibigan mo, kaklase mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, pero napakahalaga na dalhin mo first and foremost yung pamilya mo. Kaya sabi ni Joshua, okay lang kung ang pinaglingkuran nyo yung mga ancestors ng Euphrates o yung mga Amorites, walang problema. Or the land that you are living dito. Pero sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Para sa akin at ang buo kong angkan, ang buo kong pamilya ay maglilingkod po tayo sa Diyos, mga kapatid. The world measures as a father by success, but God measures a father by faithfulness. So napakahalaga, mga kapatid, na maiintindihan natin bilang mga ama. Kasi marami sa itin dito, wala ng ama, o kahit na you are a father figure, kahit na babae ka, mga kapatid, amen? You are a father. Ang mundo kasi, minimission nila yung success, mga kapatid, ng ibang bagay. No? Minimission nila yung success na marami kang
sasakyan, marami kang ari-arian, di ba? Marami kang mga tagumpay, pero ang pinaka-success, amen, ng mga ama, tayo bilang mga breadwinner, tayong mga tatay, mga kapatid, ang gustong makita ng Diyos ay magiging tapat po tayo. Would you say amen? Kaya ang katapatan ng ating mga tatay, amen, kailangan po nating ipagpipray palagi yun. Kasi hindi sa lahat ng panahon malakas yung mga tatay natin. Di ba? Kaya nga, habang dahan-dahan kong nakikita yung mga blessing na ipinakita ng Diyos sa akin, naalala ko palagi kasi yung father ko, nung bata pa ako, yun yung laging, kumbaga, kausap ko at kinakausap niya ako. Kasi pareho kami mahilig sa basketball. At gustong-gusto talaga niya na maging PBA player ako. Kaya lahat ng vitamins, lahat ng kung ano-anong mga tablitas pinapainom sa akin. Kaya siguro napiktuhan yung kidney ko. Para lang tatangkad ako. Oo. Yung mga lahi namin, yung sa lola na side namin, mga matatangkad. Kaya yung pamangkin ko, 6'2" nata, si MJ, yung anak ni Mark. Matatangkad. Hanggang gano'n lang talaga 5'8" lang yung tinangkad ko kung umabot siguro ako ng 6 feet, di ba? Artista siguro yung asawa ko. Pero buti na lang, higit pa sa artista yung naging asawa ko. Hindi, gulpi sarado ako mamaya. Diba? So, a godly father is a spiritual leader. So, bilang tayo yung mga tatay ng tahanan, dapat spiritual tayo mga kapatid. May kausap ako, dapat tayo yung nangunguna na nananalangin. May kausap ako, dapat makita ng mga anak natin na marunong tayong manalangin. May kausap ako, diba? Madadala mo yun. Naalala ko si Brother John. Sabi niya, Pastor, nag-board na ako doon sa malapit sa trabaho ko kasi logi ako, gabing-gabi na. Yun nga lagi namin pinag-usapan ni Sir Jaja. Pag nagda-drive ako, tinitingnan ko yung mga umuwi, nakamotor. Diba? Tinitingnan ko, nakakaawa talaga yung mga Pilipino. Imagine mo, makakauwi sa tahanan, alas 10, alas 11 ng gabi. Tapos gigising ng alas 4, papasok na naman. Diba? Tapos, pagod na pagod ka, uuwi ka. Sabi ni Brother John, doon na ako, kaso naghanap ako ng mga medyo haunted house para mura. Sabi niya, magkano to? Sabi niya, mura lang yan. Pero, sabi niya, may mga multo-multo ba dito? Mukhang mayroon ang sabi ni Brother John, unang araw daw niya, unang gabi, di raw siya nakatulog. Sabi niya, parang totoo yung mga multo dito. Kaya gabing-gabi daw, wala siyang ginawa, kundi mananalangin, pinagre-rebuke din niya yung mga multo, mga espiritu. Inaingayan siguro yung mga multo. Kasi yung mga multo kasi, ayaw niya yung maingay ka. Gusto niya tahimik. Kaya tingnan mo sa sementeryo, maraming multo doon. Di ba? Nagpuri daw siya, rebuke dito, ganyan. Nagtataka rin yung may-ari, hindi niya alam yung may-ari, yun yung multo Bigla kinabukasan, sunod na gabi, nakakatulog na raw siya. Ganon. So, being a father, dapat maging spiritual tayo. Would you say amen? Ano pa? A godly father is a loving servant. Dapat mapagmahal tayo. Though matikas tayo mga kapatid, pero dapat mararamdaman ng ating mga anak na mapagmahal po tayo. Amen? Diba? Kasi lalaki yan, yung mga anak natin, kung anong nakikita sa atin, gagayahin nila yan. Diba? Tataas yung standard ng mga anak natin, Brother John. Pareho pa namang mababae yung anak natin. Pag nakita nila, mapagmahal tayo, mataas yung standard natin, siyempre yung mga anak natin, diba, maghahanap yan ng medyo mataas yung standard.
Ang ganda pa naman ni Princess. Di ba? Oh. Kapag hindi niya nakikita sa tatay niya na mapagmahal, ba? Makikipag-text lang yan ng ng tricycle driver. Hindi ko naman sinasabi yung mababa yung tricycle driver. Kailangan natin yun. Kung walang tricycle driver, ba? Paano ka maglakad ka? Would you see, amen? Pero importante na tayo mga tatay, makikita na mapagmahal tayo. Would you see, amen? Ano pa? A godly father is a godly example. Dapat tayo po ay godly example tayo sa ating mga anak. Kasi tinitingnan tayo eh. Ini-imitate tayo ng ating mga anak. Di ba? Kaya nga, buti na lang ako, yung father ko, loko-loko talaga yung father ko. May positive side sa father ko, pero konti lang. Yung father ko, loko-loko. Nagisnan ko mga kapatid, yung father ko, basaguliro, yung tatay ko, ba? Doon sa kanto, may bulong-bulungan, may chicks yung tatay ko. Ganon, kaloko-loko. Kapag lasing yung tatay ko, may hawak na baril, magpapaputok. May hawak na itak, hahabulin yung nanay ko. Pati tatay niya, hinahabol niya ng itak. Kaya tandaan niyo mga anak, kapag lumalaban kayo sa inyong mga magulang, maaga kayo mamatay. Madalas kayong lumalaban, sumasagot-sagot kayo sa inyong magulang. May kausap ako, makulit kayo masyado, maaga kayo mamatay. Hindi ko kayo tinatakot. Yung father ko namatay, 49. Bakit? Lumalaban yun sa... Imagine mo, habulin nyo yun. Yung tatay niya, duling. Yung lulo ko, duling yun eh. Lalong na duling, paglakas, tumakbo yung lulo ko. Ganon ka loko-loko yung tatay ko. High school ako, imagine, pinapuputokan ako ng baril dito. Dito, ganon dito, boom, dito ipapuputok. Kaya hindi ako takot na eh. Kumbaga, nawala yung fear ko. Dahil tinitrain ako. Yung si Pastor Willie, Bible school kami, walang matirahan yan, tumira sa amin yan. Natatakot yan sa tatay ko. Takot na takot yan siya. Kasi marinig niya na, yun, total patay naman yun, hindi na makakasuhan yun. Bago lang, mayroon silang tinumba, binaon, pinugutan ng ulo, ganon. Alam namin yun. Kapag nakapatay yun, balisa, nagsasalita. Kahit tulog, nagsasalita. Kaya nahuli nga ni mama kung sinong chicks nun eh. Si Lorna. Si Faye. Sino yun? Tapos kausapin din ni mother. Oh. Tapos gigisingin kami. Pakinggan ninyo para may witness ako. Pakinggan ninyo. Oh, ito, binanggit ni papa mo. Sino yung kasama mo? Si Lorna po, si Lorna. Ganon ka. Buti na lang, walang mga anak ko na ganon eh. At hindi ako naging ganon. Kaya safety. A faithful shepherd of his family. Di ba? Usap-usapan ngayon sa social media. Yung isang pastor, 4 years, laging inahamon ng kapitbahay niya, pinagbantaan yung pamilya niya, mga kapatid, amen. Dahasain yung anak niya, yung asawa niya kapag aalis siya. Umikot ang panahon, hindi siya nakapagbigil, ginulpi niya. Ngayon siya yung nakulong. Kasi pastor siya eh. Kaya mahirap magiging pastor minsan. Naalala ko nga yung kapitbahay nila Sister LB. Kinukulit-kulit ako nung may-ari ng building. Binubuli-buli ako, tirahin ko na sana eh. Kalimutan ko, pastor pala. Buti tumawag Sister LB, pastor. Uy, pastor pala ako. Munti ka na. Kapitbahay niya. Oo, tirahin ko na sana eh. Kalimutan ko, pastor pala ako. Pastor, buti na lang eh. Mahirap minsan. Pero,
bilang ama, dapat shepherd tayo. Faithful shepherd tayo sa ating pamilya. Ano ibig sabihin nun? Dapat proteksyonan natin ang ating pamilya. Ipag-pray natin palagi. Oh, wala, hindi naman lahat tayo may baril. Hindi naman lahat tayo ay nandoon lagi sa bahay natin. Pero ano ang pinaka-importante bilang tatay? Magiging faithful shepherd tayo sa ating pamilya. Ipanalangin natin ang ating mga anak, mga kapatid. Ipanalangin natin ang ating asawa. Amen! Pag hindi mo ipanalangin niya, kung hindi ako nanalangin, Sister Claudia, pag aalis, lagi akong aalis, may boyfriend na to. O, kaya pag pipray mo, i-shepherd mo yan. Huwag kang kumpiyansa, Brother John. Bibiro lang. Yun yung pinakamabilis kasi na example that you need to shepherd your family. Ipanalangin mo yung pamilya mo. May kausap ako mga kapatid. Ipag-pray mo. Yun yung pinaka-the best. Kaya bakit may nagluko na asawa? May kausap ako, bakit may magloko? Kasi pinabayaan niya, hindi niya pinag-pray. Hindi niya pinapasyal yung asawa niya, Brother Ken. BGC tayo mamaya. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, napakahalaga yun. Noon kasi hindi ko masyad bilang pastor, para tayo mga tatay kasi parang, intindihin nyo ako. Busy ako, ang dami kong hinarap, ang dami nating babayarin. Ba? Tapos magdadrama-drama pa kayo, minsan ganun tayo eh. Pero dapat pala, mayroon tayong tungkulin na gagampanan bilang mga tatay. Diba? Kahit maliit lang yung kita natin, okay. Ano tayo? Kain tayo sa labas. Yung sa labas lang ng bahay nyo, kakain kayo. Importante kasi magkaroon kayo ng banding eh. Di ba? Kasi boring din ang life. Ikaw, tatay, lagi kang umalis. Yung asawa mo, Brother John, lagi lang sa bahay. Memorize na yung, pati labasan ng ipis, memorize na niya. Tapos hindi mo siya ilalabas. Mayroong kapitbahay. Lagi ka lang dito. Gusto mong labas tayo, patay ka dyan. You need to shepherd your family. May kausap ako, patay ka dyan. Oh. Tapos, motor mo lagi mong nililinis. Shine na shine yung motor. Diba? Kahapon, ganun tayo, diba? Ganun tayo. Diba? Kaya dapat, marunong tayong mga tatay. Amen? May kausap ako. Diba? Kasi, palayo kasi. Kasi may banding ka sa kaopisina mo, may banding ka doon sa katrabaho mo. Pagdating sa pamilya mo, pagod ka na eh. Buti na ako, hindi ako napapagod, di ba? Hindi ako napapagod. Diba? Madalas ko lang makakalimutan, may lakad pala tayo ngayon. O yan, tambo na sila. Oh. 4 marks of a godly father. 4 lang to. Mabilis lang to mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Kahit wala kayong baon, lahat tayo makakakain. Parang mahina yung email Kunti lang nagbaon, ano? Ayos lang yun. Dito, kahit wala kayong baon, ano tayo, sama-sama tayong kakain. 1, lead your family to God. Para to sa mga tatay at gustong magiging tatay. Dapat ililid natin yung ating pamilya sa Diyos, mga kapatid. Turuan natin na maglingkod sa Diyos. May kausap ako mga kapatid. Yun yung sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Yun yung napakahalaga. So, number 1 na target mo, di ba? Kayo din, mga babae, mga young people dito, kung mag-asawa man kayo, dapat may takot sa Diyos, dapat naglilingkod sa Diyos. Kasi malaking away yan kapag hindi naglilingkod sa Diyos. Dadalhin ka yan. Sasabihin mo sa simula, dadalhin ko yan. Dalhin mo muna bago ka magpakasal sa Kanya. Kasi kung hindi, ang mangyayari,
Ikaw yung madadala niyan. May kausap ako. Napakahalaga na naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Number 2, love like Christ. Husband, love your wives, just as Christ loved the church and give Himself up to her. Love sacrificially and serve humbly. Diba? Kaya kayo ding mga asawa, lahat ng mga asawang babae magsabing amen. Dapat din magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Bakit sinabihan yung mga babae? Makinig kayo mabuti. Ang babae kasi mapagmahal na ang babae. Kinig kayo. Ang mga babae mapagmahal na yan, given na yan, nature na nila yung mapagmahal. Anong kulang sa mga babae? Hindi nagpapasakop. Laging tupakin. Laging, kahit wala namang period, may question mark. Alam niyo yung period? May period ka ba ngayon? Wala! Question mark! Mayroon! Kaya dapat, kayo mga asawang babae, dapat marunong kayong maglambing, marunong kayong magpasakop. Diba? Para, anong sabi? Para mahalin kayo ng mga, pero, makinig kayo mabuti ha, hindi ito conditional. Whether hindi magpasakop yung asawa mo, Brother John, mahalin mo yan. Wala kang magagawa. Pinakasalan mo yan eh. Sana hindi ka nagpakasal. Girlfriend lang muna para maghiwalay kayo, maghanap ka ng iba. Kapag kinasal ka na, wala kang magagawa kundi mahalin mo. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Kahit hindi mo magustuhan, mahalin mo. Mahalin mo. Wala ka nang magagawa. Bakit nagpakasal ka? Di sana nga hindi ka nagpakasal. Diba? Yun lang ang trabaho. Yun yung sinabi ng Panginoon. Love like Christ. Diba? Bakit love like Christ? Kasi si Kristo, mga kapatid, kahit hindi siya minahal niya ang kanyang mga alagad, minahal niya mga kapatid yung mga tao, hindi siya sinuklian, pero patuloy pa rin niyang minahal ang mga tao, patuloy pa rin niya tayong minahal, mga kapatid. Walang buwang sa atin, Brother John, na nag-iimot-imot tayo. Hindi mo ako mahal, hindi ka nagpapasakop sa akin eh. Wala tayong ano. Whether magpasakop yan, maldita yan, may tupak yan, mahalin mo. Kapag nakita ng babae na kahit anong mangyari, mahal mo, wala yung magagawa kundi magpasakop sa iyo. Ang sekreto, pag may kasalanan ka, umamin ka kaagad. Huwag ka nang magsinungaling. Kasi alam niya na nagsisinungaling ka. Alam niya na hindi ka nagsasabi ng totoo. Di ba mga babae? Nagkamali ka, humingi ka na agad ng tawad, patawarin mo ako. May mangyayari pa ba? Nagagalit yan. Humingi na nga ako ng tawad, sermonulok na ako. Sige, magalit ka muna. Pagkatapos magalit yan, humingi na ako ng tawad. Surrender agad. Kasi kung lalaban ka, di ba? Kung lalaban ka, anong mangyayari? Walang mga asawa na nagpapatalo. Lahat ng mga asawa, hindi yan nagpapatalo. Kahit anong gagawin. Kaya anong gagawin mo? Sumuko ka kagad. Nag-away. Suko na. Surrender na. Oo. Magsasalita yan. Okay na. Kasi haba pa yan eh. Pero masarap din minsan sagot-sagutin, Masarap. Sino nakaranas? Sagutin kita. Tapos pag nagsasalita ka, anong sinasabi mo? Wala. Humingi na nga ng tawad eh. Would you see, amen? Number 3, train your children. Train your children. Train your children. Sa mahalaga na turuan natin yung mga anak natin. Alam nyo, ang nagiging maganda doon sa pandemic, naturuan ko yung mga anak ko.
Wala kaming, di ba, nung pandemic, wala tayong magagawa. Di tayo makalabas ng bahay, di makapasyal. Tension! Umagang-umaga pa lang. Dito tayo, maghapon, kwentuhan kami. Tinitrain ko sila, ito yung gagawin. O, magbasa kayo. Minsan nga, nag-away-away sila eh. Kasi pataasan sila ng score eh. Sisabi, madaya din niya si Jaira eh. Pero doon sila, nagkaroon kami ng bonding bilang pamilya. Iniisip ko, wala na tayong magagawa dito eh. Kailan pa kayo matapos tong pandemic na ito? Bonding tayo. Oh. Video-video kami kung anong mga ginagawa namin. Kaya nakikilala namin yung isa't isa. Nakikilala namin. Nung dati-rati, wala pang pandemic, lagi sila nagbubugbugan. Para sila matapang na walang nagpapatalo. Kaya ngayon, kunting bugbugan na lang. Meron pa rin. Hindi mawala yun. Napaka-hipokrito naman natin na mga magkakapatid, hindi kayo nag-aaway? Imposible. Grabe naman. Nag-aaway nga mga anghel eh. Tayo pa hindi mga anghel. Kalokohan yan. Kaya wala nga perfecto eh. Pero, mahalaga na turuan natin ang ating mga anak na start children of the way they should go. No? Train up a child in the way they should go. When they were old, they will not turn from it. They will not hindi sila babalik kung saan sila liko, mga kapatid. Habang tinitrain natin sila, tuturuan natin sila. Teach God's word and live what you teach. So makikita nila yan, kung ano yung tinuturo mo sa kanila, panindigan mo yan. Makikita dapat nila yan sa iyo. Would you see, amen? So mahalaga turuan natin, bata pa lang. Yung mga Hudyo, kaya, di ba, anong ginagaya natin? Kapag kumakain tayo, yung ginagawa natin, before kakain, anong ginagawa natin? Nagpipray. Ang mga Hudyo, before kakain yan, naglilicture yan. Yung tatay nila, sama-sama din kakain. Before tayo manalangin, ito, sino ang ating nag-iisang Diyos? Ano ang dapat nating gawin doon sa kainan yan? Sermon yan. Kasi kung hindi ka nakikinig, hindi ka makakain. Sino nakaalala na nanay at tatay mo sinisirumunan kayo habang kumakain? Kasi nababaon sa isip mo yun. Indoctrination kasi yun eh. Ba? Kaya nga, mahalaga na magkaroon ng indoctrination, nagpa-fasting. Bakit? Kasi walang laman ang tiyan mo eh. Pumapasok yung mga salita ng Diyos, mga kapatid. Last, live as an example. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believer's speech in conduct, in love, in faith, and in purity. Lead your speech, conduct, love, faith, and purity. Point your family to Christ. Lahat ng ating ginagawa. Kaya dapat yung pananalita natin, yung conduct natin, amen, yung pagmamahal natin, yung pananampalataya natin, dapat makikita ng mga anak natin, mga kapatid, kasi susundin nila yun. Paglaki nila, yun din yung gagawin nila. Pero, kung makikita ng mga bata yung environment ng buong pamilya, nanonood nga kami ng ano bang title yung Korean na parang may mga bully-bully na mga estudyante, magulang, teacher. Teach me a lesson, no? Tinitingnan namin. Kinig ko. Teach you a lesson. Makikita namin, apektado talaga. Kaya minsan kami ni Sister Claudia, pag nag-aaway kami nito, hindi naman, ay, Pastor, nag-aaway rin pala kayo. Oo naman, nag-aaway rin kami. Pag nag-aaway kami minsan, nagtatago kami sa kwarto, kaya lalabas kami. Kasi minsan kapag nakita ng mga bata, apektado yung mga bata pag nag-aaway kayo eh. Nakikita mo yung bata, yung parang si ano, yung bata na lalaki na nag-aaway lagi yung magulang na, tumitingin pala yung bata. Apektado pala. Sabi ko, buti na lang, Hindi tayo ganun ka,
Pag nag-aaway kami, naglulong sleeve ako pagkatapos ng away namin ni Sister Jajay. Marami akong mga kiss mark. Naglulong sleeve nga ako ngayon. Yeah. Kay Sister Jajay, hindi ako palaway pa nga ako sa kanya. Napakabait nito. Hindi man kailan ako nito. Kumbaga kahit may mga panahon na marami ako mga pagkukulang sa kanya, pinaplansahan pa rin ako ng damit. Minsan inisip ko, makalasunin kaya ako nito. Pero hindi, wala eh. Pag titigman ko, buhay pa rin ako eh. Kinatatakot ko minsan, makalasunin ako nito. Live an example. Lahat magtatatay, ang mga tatay magsabing, live an example. Dapat maging example tayo. Maging halimbawa tayo, mga kapatid. Look at Abraham and Isaac, mga kapatid, story. When God visited Abraham, he obeyed in faith, and Isaac trusted his father. Their relationship showed that a godly father leads by faith, and a faithful leadership leaves a lasting legacy in the heart of his children. Can you imagine? Nung sinubukan si Abraham, mga kapatid, Abraham, dalhin mo yung si Isaac, yung pinakamamahal mong Isaac, dalhin mo doon sa bundok ng Uriah. Ialay mo, i-cremate mo para sa akin. Kasi noon, kapag nag-alay ka, kapag pinatay mo ang isang hayop, susunugin mo yun. Nga, sa panahon natin ngayon, di ba? Ang mga mayayaman lang noon yung nililibing. Alam niyo yun? Kaya nga, yung mga mayayaman, mayroong mga pyramid, mayroong mga ruling stone. Di ba? Pero yung mga mahirap, sinusunog lang. Nilalagyan lang ng mga kahoy, sinusunog, pinapaanod sa dagat yan. Yun naabo na sila. Kaya, noong si Isaac at saka si Abraham, inaalay niya, sinabihan siya ng Panginoon na, dalhin mo si Isaac doon sa bundok ng Moriah. Dinala niya, nag-prepare siya ng mga kahoy, lahat-lahat, panindi, pati yung lahat ng gagamitin niya, bato kung saan ialay yung hayop. Nagtanong ngayon si Isaac. Sabi niya, tay, kumplito na tay, may kahoy na, pangsunog ng hayop, may kutsilyo na, may pangsiga na. Saan yung ialay natin? Diba? Alam mo yung sagot ni Abraham? God will provide. Mga tatay, may mga panahon talaga, Brother John, walang-wala ka. May mga panahon talaga, kapos yung budget mo. Pero, lagi nating ituro sa mga anak natin, ituro sa asawa natin, that God will always provide. Kaya tingnan mo, aral si Isaac. At kahit na tinalian na niya si Isaac, nilagay niya doon sa altar, wala kang maririnig na si Isaac, tay, akala ko ba God will provide? Bakit parang ako yung susunugin mo, ako yung papatayin mo? Di ba? Ano nangyari? Pero si Isaac, aral. Si Isaac, alam niya kung anong pananampalataya ng kanyang tatay, nakikita niya kay Abraham. Hindi nagreklamo. Sinabi ng tatay ko, God will provide. Wala kang mababasa sa Genesis chapter 22 na pumalag si Isaac, mga kapatid. Amen. Wala kang maririnig, mga kapatid, na nagsasalita si Isaac. Bagkus, nagtitiwala si Isaac. At nung aakmain na ni Abraham na sasaksakin ang kanyang anak, nag-intervene yung anghel, mga kapatid. Ho, Abraham! Huwag mong saktan iyong anak. Tumingin ka! Makikita mo, nandoon yung ram, nandoon yung pang-alay. Huwag mo nang ialay yung anak mo kasi nakikita ng Diyos ang iyong pananampalataya.
Makinig kayo mabuti, mga tatay o sino man nandito dito. Sa panahon na walang-wala ka, sa panahon na nahihirapan ka, sa panahon na hindi mo alam kung anong gagawin mo, sa panahon na sinasakripisyo mo yung pamilya mo, mga kapatid, at patuloy ka lang nananampalataya, God will intervene. Ang Diyos, mga kapatid ko, tutulungan ka, mga kapatid. Amen. Sa mga panahon na hindi mo na kaya, sa panahon na bibigay ka na, nandoon ang Panginoon na tutulong at i-provide ang iyong pangangailangan. Magtataka ka na lang, mga kapatid. Di ba? Magtataka ka na lang. Paano na-provide ng Diyos ang pangangailangan namin? 2026 na ngayon. Diba? Hindi mo nga alam pag darating yung bill ng Meralco. Oh, ang laki ng babayaran ko. Oh, meron akong mga utang. Oh, ganito. Ganito, ganyan. Ito pang-aaral ng mga anak ko. Diba? Pero, ang Diyos, hindi tayo pinabayaan. Oh! Because the greatest inheritance a father can leave is not wealth, but a legacy of faith in Christ. Alam niyo, walang pinta yung yaman natin eh. Sabi nga ni Brother Louie, nakikita ko sa anak ko na hindi pa masyadong seryoso sa trabaho. Alam niyo yung pinakamagandang ipamana sa anak? Pananampalataya. Pananampalataya. Kasi posibleng mag-away-away sila sa... Mayaman ka, mag-away-away. Pag namatay ka na, mag-away-away yung mga anak mo. Mag-away-away ngayon, wala kang, lalo na pag wala kang ipamana, Brother John, mag-away-away lalo yan. Yung malapit ka na mamatay, tapos bubulong ka. Huwag niyong ibinta yung lupa sa harap natin. Bakit pa? Huwag mo nga ibinta. Bakit nga pa? Hindi atin yan. Lalong mag-away-away yung mga anak mo. Pero pag naturuan mo ng pananampalataya, may kausap ako. Diba? Kasi yung mga anak natin, magbuo lang ng pamilya yan. Maganda rin yun na mayroon kang ipamana. Pero kung hindi talaga kinaya, ang the best na wealth, ang the best na inheritance, mga kapatid, ay pananampalataya. Kapag naturuan mo ang iyong anak ng pananampalataya, magiging matatag yan. Kahit anong pagsubok. Kasi tayo nga naranasan natin, Mike, ang kahirapan. Naranasan natin na walang-wala tayo. Nagiging matatag tayo. Why? Kasi mayroon tayong pananampalataya. Lumalakas tayo, mga kapatid. Kahit na walang-wala tayo, kahit hindi natin alam kung anong bukas, mga kapatid, kung makakabayad pa tayo sa ating mga utang, kung ano, ang magiging sitwasyon, lumalakas pa rin tayo. Why? Kasi mayroon tayong pananampalataya. Kaya ang pinaka-the best na naiiwan natin, mga kapatid, ay pananampalataya sa ating mga anak. Pwede bang pagpalakpakan natin ang ating Panginoon? At kapag nagawa mo yun, sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. Kinig kayo. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Kapag nakita ng Panginoon na mapagkatiwalaan ka, kinig kayo mabuti. Lahat ng mga pangarap mo, Sister Chanel, magtataka ka na lang. Oh, bakit biglaan? Bakit mayroon akong ganito? Kasi sinabi na ng Panginoon, come and share your master's happiness. Alam mo, pinakamagandang happiness, makinig kayo mabuti. Hindi yung marami kang pera, hindi yung marami kang gamit, hindi yung marami kang kaibigan. Alam yung pinakamagandang happiness? Yung kasalo mo ang Panginoon. Yung kasama mo ang Panginoon sa iyong tagumpay. Yung kasama mo ang Panginoon sa iyong
kasiyahan. Yun ang pinakamagandang tagumpay, mga kapatid. Kailan lang mangyayari yun? Kapag nakita ng Panginoon na nagiging tapat tayo sa Kanya. Ako ngayon natutuwa. No? Si brother, ang pangalan? Si brother Iyong. Ako, natutuwa ako. Kasi noong bata pa sila, naglilingkod na sila sa Panginoon. Medyo natigil, ilang taon. Ba? Maraming taon na nakalipas. Pero sabi niya, nung nag-usap kami doon sa Lamay, magsisimba po ako. Ako'y natutuwa, mga kapatid. Kasi hindi ito relihiyon. Ang paglilingkod kasi, ito yung na-misinterpret ng mga tao. Ang paglilingkod kasi sa Panginoon, hindi yan religious. Yun yung godly act. Kung anumang grupo mo, it doesn't matter yun sa Panginoon. Alam mo ang gusto ng Panginoon? Matuto tayong maglingkod sa Kanya. Matuto tayong sasamba sa Kanya. Matuto tayong magpuri sa Kanya. Kaya ang sabi ng Psalms 150, let everything that hath breath, you need to praise the Lord. Lahat tayo na mayroong hininga, magpuri tayo sa Diyos. Diba? Kasi kung hindi tayo marunong magpuri, lupa ang nagpupuri. Na-imagine nyo kapag lupa ang nagpupuri, kung bato ang nagpupuri. Diba? Yung sabi ng Panginoon, huwag mo silang patigilin na nagpupuri sa akin. Kasi kung patitigilin nyo yan, bato yung magpupuri. Kaya mayroong mga lindol. Oh, hindi tayo nagpupuri. Tubig yung nagpupuri. Hangin yung nagpupuri. Kasi pigil tayo nagpupuri sa Panginoon. Pigil tayo ng pasalamat sa Panginoon. Kaya nga ako talaga pag nag-worship time na mga kapatid, kung maluwag pa lang tayo, mga kapatid, ang sarap talagang tatakbo. Ang sarap tatalon sa Panginoon. Amen. Why? Kasi talagang nararamdaman mo kapag nagpuri ka, sumasamba ka sa Panginoon, iba yung feeling, mga kapatid. Ini-elevate ka ng Panginoon at mararamdaman mo ang kanyang buhay na presensya at ang mga bagay na inaasahan mo, susunod lahat yan. Susunod yan. Ang nagiging problema kasi natin, mula noon tayo ang sumusunod sa blessing, tayo sumusunod sa pera. Kaya hanggang kamatayan natin, problemado tayo sa pera. Subukan mo na mananampalataya ka at subukan mo na yung mga panalangin, yung mga blessing materially, yun ang susunod sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, unahin nyo ang aking kaharian. Unahin nyo ang aking katwiran. At ang lahat, kinig kayo, ang lahat ng mga bagay na gusto mo, lahat ng mga bagay na ninanais mo, lahat ng mga bagay na gusto mong abutin, anong sabi ng Panginoon? Itatagdag ko lang yan sa iyo. Pero nangyari, habol tayo ng habol, hindi mo mahabol yun. Kaya hanggang kamatayan, naghahabol ka. Subukan mo, mga kapatid, na lagi mong unahin ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Diba? Tayo, lahat tayo, may mga problema, may mga pagsubok. Buti nga, yung iba sa atin, maliit lang yung problema nyo, maliit lang yung pagsubok nyo. Pero kung siguro kung naranasan ninyo yung naranasan ko, baka din nyo kakayanin. Kasi minsan, ang tinitingnan na lang natin yung mga bagay. Kung ano yung nakikita natin. But beyond that dreams, beyond sa mga pagpapala na nakikita natin, mga kapatid, hindi nyo alam kung kakayanin ba natin. Pero, kapag nalaman mo ang sikreto,
Sasabi mo, ito lang pala. Napakadali lang pala ng buhay kapag susunod lang tayo sa ating Panginoon. We need to share the Master's happiness. Ang saya nun eh. Di ba? Pero kahit marami kang pera, maganda yung trabaho mo, maganda yung negosyo mo, hindi mo kasalo ang Master, hindi mo kasalo ang Panginoon, Sister Elby. Hindi ka masaya, kakain ka na walang lasa. Pero kapag kasama mo ang Panginoon, kahit tuyo lang yan, Sister Chanel. Kahit nasa labas lang kayo kumakain, labas ng bahay, mararamdaman mo yung saya. Mararamdaman mo yung pag-ibig. Mararamdaman mo yung totoong joy. Why? Kasi totoo ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Subukan nyo yan at magtataka kayo, susunod yung mga bagay. Idadagdag ng Panginoon. Kasi sasabihin na ng Panginoon, come and share your Master's happiness. Saya nun. Di ba? Because in His presence, there is fullness of joy. Fullness. Kung wala ang ating Panginoon, kulang yan. Kahit marami kang pera, marami kang kaibigan, marami kang mga bagay, kulang yan without your Master. Because in only His presence, there is fullness of joy. Sa kanyang presensya lang, mayroong kumplitong kagalakan, mga kapatid. Kaya ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, lahat nating ginagawa, lahat nating trabaho, negosyo man yan, dapat kasama natin ang ating Panginoon. Para magkaroon tayo ng totoong kagalakan sa ating dakilang Diyos. Pwede ba tatayo tayo sa pangalan ng ating Panginoon? Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus!